Good morning mga kapatid. Ito, pag-usapan na naman natin itong kalokohan ng mga ginagawa ng mga Romano Katoliko. Lalong na dito sa mga pari at saka mga CFD nila. Pag-usapan natin mga kapatid kasi talagang nakakabahala talaga itong mga ginagawa ng mga paring Katoliko ngayon. At saka itong mga CFD. Nakakabahala talaga kasi kahit mali ay pilit nilang isinasaksak sa isip ng mga tao na tama yung mga ginagawa nila. So pag-usapan natin gaya nitong paggawa ng imahe. Doon talaga sa mga nag-aaral sa Biblia, alam nila ito eh. At saka, alam din naman ito ng ibang mga Katoliko. Alam na alam nila ito. Kaso lang, itong mga pari, ibang pari din, na talagang ipinipilit nila na pumapayag ang Panginoon na gumagawa sila ng mga imahe. Sabi pa nga nila, sumang-ayon ang Panginoon na sumang-ayon ng Panginoon doon sa kanilang ginagawa na yung mga imahe raw, sabi nila, dalawang klase. Yung iba, bawal, sabi. Yung iba din naman, ay hindi bawal. Ay ito'y pag-usapan natin. Ano ba yung bawal at saka ano yung hindi? Unang-una, yung sinabi nilang bawal at saka hindi bawal, hindi yun biblical. Yung hindi bawal, hindi yun biblical. Ang biblical, yung bawal talaga. Pag gagamitin nila yung 25 sa Exodus, sabi doon, inutusan si Moses ng Panginoon na gumawa ng kirubin. Anong mali doon? Ang Panginoon umutos kang Moses na gumawa ng kirubin. Para saan ba yun? Ito ang tanong ngayon. Nais nating liwanagin ito. Para saan ba yung ipinagawa ng Panginoon kay Moses na dalawang kirubin? Kasi iba yung nasa Katoliko ngayon eh. Una, yung nasa Katoliko, hindi naman yung kerubin eh. Yung ipinagawa ng Panginoon kay Moses, kerubin yun. At ang tanong, para saan yun? Bakit nagpagawa ang Panginoon ng kerubin kay Moses? Para saan yun? Yun ang tanong. Para sambahin ba? Yan nga, dapat tayong mga tao mapagmatyag at magsuri. Tingnan natin, para saan yun? Yung ipinagawa ng Panginoon kay Moses na dalawang kerubin, decoration yun eh. Yung nasa Katoliko ngayon ay hindi yun decoration. Sinasamba nila. Yung sinabi nila na hindi namin sinasamba, ino-honor namin. Ang Bible mismo nagsabi, wag niyong i-honor, wag niyong i-honor sila. Wag niyong yuyukuan. Tingnan nga natin ha. Babasahin ko lang dito sa Bible ha. Ito ay King James Version. Sabi sa Deuteronomy chapter 5 verse 9, sabi dito, verse 8, you shall not make for yourself a carved image. Huwag kang gagawa para sa sarili mo na imahe. Huwag kang gagawa para sa sarili mo ng imahe. Huwag kang gagawa. Yung sa kay Moses iba yung ipinagawa ka ng Panginoon at saka yung gusto mong gawin. Ang nangyari ngayon, sino bang nag-utos sa mga Katoliko na gumawa sila ng mga imahe?
ang ipinagawa kay Moses, mga kerubin. Ay yung ginagawa ng mga Katoliko ay kung ano-ano na lang na mukha. Di ba? Hindi naman kerubin yung sa kanila eh. Hindi. Kahit anong mukha. Mukha ng artista nga eh. Yung Kristo nila, mukha ng artista eh. Di ba? So talagang napaka-lapastangan talaga ay yung mga ginagawa ng mga Katoliko. Ito pa, pangalawa. Sabi nito, huwag kang gagawa ng kahit anumang wangis sa langit at sa lupa para sa sarili mo. Ito, ang sabi, in the likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Na, ito verse 9, sabi dito, you shall not bow down to them. Huwag kang yuyuko doon sa kanila. Ngayon, ang tanong, yumuyuko ba sila? Abay, oo. Abay, oo, talagang yumuyuko talaga. Yung ganun-ganun. Yumuyuko talaga. Di ba? Yumuyuko. Ngayon, yun ba biblical? Ang sabi ng Panginoon, huwag. Ang ginawa ng Katoliko, ay, oo, gawin natin ito. Di ba talaga namang hindi biblical? Talaga namang hindi biblical yung mga ginagawa nila. Huwag kang gagawa, gumawa sila. Ito, huwag kayong yuyuko, yumuyuko sila. At ito ba isa? You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord, am a jealous God. Nor serve them. Yung pagsiserve, alam niyo kung bakit? Araw-araw, dinadalhan ng bulaklak, nilalagyan ng ilaw, pinupunasan. That is a kind of serving na bawal sa Biblia na gawin mo doon sa mga imahe. Yeah? Sana naman talaga matuto itong mga ugok na ito. Sabi nila, hindi, ang Panginoon nagpagawa para saan sinasamba? Hindi naman sinasamba. For decoration yun, mga ugok. Yun, for decoration. Nilalagay lang nga doon sa sa kaban ng tipan. Ark of Covenant, doon nilalagay. Ngayon, sila gumagawa talaga ng mga imahe. Yung sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa para sa sarili nyo ng kahit anong wangis ng langit at lupa. Diba? Sabi na, yung templo sa Ezekiel chapter 41, hindi naman yun eh. Yun ba'y sinasamba? Hindi. Yun din ay decoration. Kaya maling-maling aral talaga. Yun talaga hidwang aral talaga ng mga Katoliko. At yun, sigurado ako na yun, pag yun talaga ang ginagawa ng mga tao, sigurado may imperno ang mga tao dito eh. Kasi ang sabi ng Panginoon, wag. Ang sabi ng Katoliko, gawin nyo. Di ba? Sino bang mas may makapangyarihan? Yung mga Katoliko o ang Panginoon? Yeah? Maliwanag yun eh. Wag nyo silang yuyukuhan. Yun, niyuyukuhan nila. Yeah. Sino bang tama? Ang Biblia o ang mga Katoliko? Yeah? Yun ang sabi nila. Sabi nila, self-interpretation. Sino bang nag-self-interpretation? Di ba sila lang? Yung mga ginagawa nila, wala naman sa Bible. So, that is self-interpretation. Yeah? Ang Exodus 32, kung babasahin nyo yan, yung pinakaunang imahin na ginawa ng mga tao, alam nyo kung ano nangyari? Namatay, 3,000 sila. Di ba? O anong ginawa nila doon? Sinasayaw-sayawan nila yung imahe. Yung mga Katoliko ba? Hindi nila sinasayaw. Hindi, sumasayaw-sayaw sila sa harapan mismo. Yung mga sinulog, di ba sumasayaw-sayaw sila? Yun, bawal sa Panginoon yun. Talagang bawal ng Panginoon. Sabi dito nga huwag nyo silang yuyukuan. Dahil ako nagsisilos. Di ba?
Talagang napakamaling aral yun, napahigduang aral yun. Napakamali. Yung sinabi nila sa Matthew chapter 7, verse 6, hindi yun eh. Ang sabi nila, huwag mong ibigay sa mga aso yung mga banal na bagay. Ano ba yung banal na bagay? Yung bang imahin, naging banal? Ugok. Hindi naman yung naging banal. Tingnan niyo ang kalukuhan na yung pare. Sabi nila, ito'y ordinaryong bagay. Pag hindi binasbasan, pag nabasbasan na ng pare, ito'y, more than ordinary. Sabi nila, extraordinary maybe. Ganon. Binasbasan ng pare, di mas otoridad yung pare kasi siya ang nagbasbas eh. Nung pagkabasbas na niya, isa din siya lumuluhod at yumuyuko-yuko doon, sumasamba doon sa ima. Di ba kalukuhan yun? Sobrang kalukuhan talaga, sobrang kalukuhan. Sobrang kalukuhan. Kaya mga kapatid, gumising kayo at para hindi kayo maging katulad din nila. Sabi ng Biblia, maging katulad din nila. Yeah? Talaga naman, oo. Mga imahe. Mayroon namang totoong Diyos. Bakit doon kayo sa hindi totoo? Tingnan nyo nga yung mga kalukuhan ng mga Katoliko. Sabi nila, kami ang totoo, yung ibang sikta, piki yun. Kami ang totoo kasi kami ang gawa, tatag ng Panginoong Hesus. Ikaw ba'y magtatag? Ikaw ba'y tatag ng Panginoong Hesus? Pagkatapos magtatyaga ka doon sa Panginoong bato, Panginoong kahoy? Yeah? Doon ka na sa nagtatag. Magsamba. Yeah? Doon ka na. Sabi niya, hindi namin sinasamba. I-deny nyo pa. I-deny nyo pa. I-deny nyo pa. Kitang-kita eh. Kitang-kita. Ay, dito nga eh, hindi pagsamba ang sinasabi dito. Huwag nyo silang yuyukuan. Ba't niyuyukuan nyo? Diba, huwag nyo silang iluluhuran. Bakit niluluhuran nyo? Diba, kung hindi lang talaga, masyadong tuyo yung utak nyo, huwag niyong gawin. Hindi nyo sana ginagawa. I-deny nyo na hindi nyo sinasamba nyo eh. Sinasamba nyo. Bakit nyo sinasamba? Kasi hindi nyo alam ang Panginoon. Hindi nyo talaga alam na ang Panginoon ay kumikilos. Kasi ang sa inyo kasi, pag hindi nyo nakikita, yun po ay parang hindi nyo pinaniniwalaan kasi hindi nyo nakikita. Di ba? Ang tawag doon ay sense wisdom. Kasi may dalawang two kinds of knowledge kasi nandito. Revealed wisdom and the sense wisdom. Sense wisdom came from science. But I can prove that the wisdom came from science is from Satan. So the wisdom of Catholicism is from Satan. Sense wisdom. The wisdom of Catholicism is from Satan. Believe me, it's from Satan. Yeah? It's from Satan. Believe me, it's from Satan, not from God. The wisdom of Catholicism is from Satan, not from God. Why? Because it's not biblical. You cannot read it back or find it back in the Bible. No, it's not. Why? Because the one who supplied the wisdom of the Catholicism is Satan, not God. So, you cannot find it in the Bible. Okay? So, sobrang mali yung mga ginagawa ng mga Katoliko. Okay? So, ito lang mga kapatid. Ayusin nyo yung buhay nyo. Ayusin nyo. Ilang araw, pag maniwala kayo sa akin, kahit dyan lang kayo sa Katoliko, wag na kayo lilipat ng ibang church. Kasi hindi namin kayo kailangan. Diyan lang kayo sa Katoliko. Pero pag-aralan nyo itong sinabi ko. Pag-aralan nyo ito. Ilang araw. At the day of judgment, believe me, magpasalamat kayo sa akin. Dahil sinabi ko ito. Learn. Pag-aralan nyo ang Biblia.